Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Summer season na ngayon, kung kaya't i-take natin ang opportunity na makapag-upscale ng ating mga nalalaman sa buhay at syempre, pati na rin ang mga talento na indeed magagamit natin ito in the near future. Kung kaya't mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama natin ang ating Brooks Point School of Arts and Trade Coordinator. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Refelyn M. Benedito. So ayan po ma'am, isang magandang umaga po. Welcome po sa aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang umaga din, Josh. Thank you sa pag-imbita. At actually parang nagulat ako na inimbita mo ako. Pero anyway, sabi ko nga, ang advocacy ng BPSAT ay para sa lahat. Thank you so much ma'am. Alam po namin na busy po kayo at syempre I would like to congratulate you on your recent inauguration ceremony. Ayan po, for sure, mas maraming mabibigyan ng tulong itong School of Arts and Trade sa ating mga mamamayan ng Brooks Point. Nandito po tayo ngayong umaga para malaman po ng publiko kung ano yung mga serbisyong handog po ng BPSAT. Ngayong officially inaugurated na ang Brooks Point School of Arts and Trades. Ano po ang inyong naramdaman at gaano po kahalaga ang proyektong ito para sa kinabukasan ng ating mga kababayan? Okay. Una sa lahat ay pasasalamat. Pasasalamat sa taas na ito ay, yun nga, nabigyan ng katuparan na maitaguyod ito. Although, nandito pa lang kami sa umpisa pa lang ng tuldok na marami pang tatahakin. Bagamat medyo mahirap, maraming pinagdaanan, pero sabi ko nga, all things work together for good. At ano pa man yan, and all things work together for good, but all things are possible with God. Yes. So, eto ay masaya ako. At ito naman ay actually hindi para sa sarili ko para to sa lahat, para sa kababayan natin, para sa mga susunod na henerasyon, para sa future na maitutulong pa sa iba't ibang aspeto ng kabuhayan ng tao dito sa ating bayan. At syempre, nagpapasalamat din tayo agad, no? Umpisa pa lang, pasasalamat natin agad yung community initiative, empowerment actually ng ating punong bayan na si Mayor, si Sario R. Benedito Jr., na nandyan talaga yung full support niya. Kaya naman, yung support na yun ay pinangahawakan natin para mas maitaguyod to ng maayos. Kung ano man yung kahalaga nito, malaki ang impact nito, hindi lang sa youth, hindi lang sa senior, actually sa lahat ng sektor ng ating lugar ay makakaranas o mararamdaman nila. Sabi nga, mararamdaman nila ang impact nito sa ating bayan. Thank you so much for that. Napaka-strong ni Ma'am Ref, no? So, ayun, Ma'am. For starters po, syempre, alam po ng mga empleyado ng LGU kung ano ang Brooks Point School of Arts and Trades. Pero, may mga ilan pa po dito sa bayan ng Brooks Point ang hindi pa po nakakarinig kung ano ang serbisyong hatid ng BPSAT. Can you tell us more about it po? Okay. So, medyo marami talagang nalilito. Kasi nga sanay tayo, sa Puerto Princesa po, meron tayong Puerto Princesa School of Arts and Trades. Actually, yung School of Arts and Trades ay tatak siya na ginagamit sa iba't ibang institution na nagde-deliver ng mga TESDA or TechVoc education campaign or mga trainings. So, sa atin dito, ginamit natin tong pangalan na to actually as supported by the previous coordinator po na si Ma'am Deborah. Malaki ang impact, malaki yung support din ni Ma'am Deborah ng ating dating CTEC po. Siya yung isa sa nag-push din na maitaguyod ito. Ang Brooks Point School of Art and Trades ay more on trainings, education for the technical and vocational. So, hindi lang siya natin i-deepen on knowledge, but then ang focus natin yung skills. Yeah. Kasi sabi natin, yung knowledge, kung walang skills, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, ang hirap. Yes. Ngayon, skills na. Hindi Kailangan ng skills kailangan talaga, ng ma'am. skills. Dati, mapakita mo lang na magna cum laude ka, summa cum laude, goods na, di ba? Pero ngayon, Iba pa rin na may proper training. Yes, iba pa rin ang proper training. At dito, pag tinaguyod na natin ng BPSAT, ito ay
i-make sure natin yung standard, yung quality education ay nandyan. Para nang sa ganun, yung lahat ng mapoproduce nating mga graduates dito sa ating itataguyod na mga trainings ay well-equipped sila, and well-confident na Yeah. maghanap buhay. And actually, hindi lang siya for employment, for livelihood din sila. Yeah, And for opo. the development, career development ng isang tao. So, you have mentioned a while ago po na talaga pong na-push din po kayo ng previous CTEC po. Yes. And of course, I would like to thank her din, kay Ma'am Debs. Kasi without her, hindi po kami makakapasok sa NC3, sa Events Management Services NC3. And of course, I would like to personally thank you, Ma'am Ref, for allowing us to attend this community-based trainers methodology. Siyempre, alam ko man na hindi ko pa magagamit ngayon kasi dahil may current job po tayo. Pero alam ko yung mga skills na ito, magagamit ko siya in the future. Yes. And I believe itong opinion ko na ito ay hindi ko lang to opinion. Kung hindi, ganito rin yung nararamdaman ng mga Yes. ibang benepisyaryo katulad ko. So thank you po sa Brooks Point School of Arts and Trades. Bago pa man ang inaugurasyon, nakapagdaos na po kayo ng iba't ibang mga seminars at training. Paano po ito nakakatulong sa paghahanda ng mga participants, lalo na sa mga nais maging future trainers? Okay. Isa sa parte ng ating binuong Brooks Point School of Arts and Trades ay magtaguyod ng mga certified trainer na tinatawag natin. Certified TESDA trainer. So, itong mga certified TESDA trainer natin ay dumadaan sila sa prosesong mga trainings para nang sa ganun, bago sila makapag-train ay sabi ko nga, well-equipped sila, well-confident sila, well-knowledgeable sila sa ituturo nila. So, yung mga ginawa naming mga trainings before the inauguration, in preparation po ito para sa tinaguyod na Brooks Point School of Arts. So, nagdaan sila ng community-based training, trainers methodology, pero bago yan, kailangan meron silang Existing. Kailangan Existing meron NC silang or NC national holder. certificate. Yes, national certificate holder. At sa national certificate holder, marami yan. Sa sobrang daming skills ng tao. Nagulat nga ako nung upon searching, no, sa dami ng skills ng tao, dami pa ng skills ng tao na kung saan nakaka-capture ni TESDA. Yeah. At naswerte tayo dahil ang BPSAT ay actually, hindi niya lang focus is for the education, also strengthening the partnership of the Yeah. stakeholders. So, kaya doon kami dapat, kumbaga, mas magtuto. Kasi the more na mas maraming stakeholders, the more na mas malaki yung makakapture namin na magiging beneficiaries ng BPSAT na to. Kasi sabi ko nga, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa mga lingkod bayan, kundi para sa lahat ito. So, ganun yung flow natin, NC, community-based or TM1 trainers methodology. Then, after dyan, ipaprocess to the region, ibababa as certified NC na. So, ngayon, meron na tayo, na-inaugurate na kami. Ito na, naitaguyod na natin yung BPSAT. Ang tanong dyan, handa na ba kami para sa aming first official training na BPSAT na ang holding? Kasi before, ang mga training namin, ang nagsicertify na, ang nagbibigay ng certificate namin is from the PTC, which is malaki rin talagang support and partnership namin ni PTC. Ito po yung Provincial Training Center doon sa Rojas, sa Magara. Kalahin mo sa Rojas pa nanggagaling yung stay ko. Pero but then, yung impact nila sa amin, actually sila yung nag-influence sa amin na ma-push ito. At sila din yung nag-guide sa amin. So, ganun lang, tulungan lang with the other stakeholders, and marami pang ganap, marami pang mangyayari para hindi lang trainer yung focus namin na ma-certify. Hindi lang natin matulungan sila maging trainer, but then yung magiging impact nila sa buhay nila. Napakagandang sagot ni Ma'am Ref, no? Parang pwede na siya pang Miss Universe. Hindi, kidding aside. Pero yun, Ma'am, ang ganda po nung sinabi ninyo kanina na maganda ang tulong nito sa mga stakeholders. And of course, it is not possible without the partnership po. Yes. And katulad nga po nun, pinapasalamatan din po natin yung Provincial Training Center. At dyan po dadako po tayo sa next question po. Dahil napakahalaga po ng partnership, paano po nakatulong ang pakikipag-collaborate ninyo sa PTC or even sa TESDA Province of Palawan sa pagpapatibay ng kalidad ng mga trainings at programs ng BPSAT? Mahirap po ba silang kausap? Accommodating po ba sila? Or in a way, paano po yung relationship of collaboration nyo po with them? Okay. Nung in-appoint po ako as the NED Stignate
as a CTEC, ang unang hiningi kong advice, yung sa previous CTEC natin, ang sabi niya sa akin, kailangan strong ang partnership, kailangan strong yung coordination mo with TESDA. Kasi yun yung magiging puhunan natin para mas maganda yung daloy ng mga blessing from higher to lower level. So, sabi ko, sige, ano'y natin yan, i-push natin yan, Ma'am Devs, ganyan. So, yun na, nag-start na kami. So, ngayon, ang pinaka-focus ni BPSAT talaga is more on the TESDA training. Sila talaga yung, natin, yung pangunahing main stakeholder natin sa mga isasagawa nating mga training or education campaigns, sila po yan. Kumbaga hindi to trip-trip lang kung hindi supervised ng TESDA. Yes, guided ni TESDA. And lahat ng ilalatag nating activities is majority guided ni TESDA. Para meron tayong, kumbaga, hindi lang tayo wasak na parang nilapat lang dyan. We are guided para may direksyon yung magiging mga activities natin at swak doon sa main goal talaga natin. At the same time, we are planning, maliban doon sa TESDA, sabi ko nga, partnership stakeholder, ay malaking impact dito sa BPSAT. So, katunayan po, we are currently talaga, collaborating with the other national agencies na malaki din yung magiging impact ng BPSAT. So, nandyan si DICT, si DTI, soon, and DOLE, si DOST, yung merong mga impact sa training at the same time, hindi lang siya parang training lang na kinandak mo. Magiging mas valuable yun sa kanila at sa mga taong matitrain natin. So, ganun ka, ni TESDA, stakeholders, livelihood, employment, trainings, yan yung mga words pag narinig mo si BPSAT, yan yung matatandaan mo, okay, TESDA yan, training yan, but then in collaboration with other agencies. So, natitik na rin po natin dito yung isa sa mga programa po ni Mayor, sa Hearty Program, yung employment. Yes. At napakagandang bagay po nun. Kasi syempre, gone are the days na parang ninonormalize natin yung tumatambay lang yung tao. Dapat magbanat tayo ng boto. Yes. I mean, to be fair para syempre, nandito yung katuwang natin, syempre ang pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, na maihatid sa atin ng serbisyong katulad nito. Hindi yung in a way, ayuda. Binibigyan tayo ng pagkakataon para kahit paano may pagkakitaan tayo at syempre may pang negosyo tayo or pang racket, even racket nga po, ma'am, diba? So syempre, dahil dyan, pinapasalamatan natin ang BPSAT. Actually, gusto kong i-share, bago makalimutan, yung dating, naalala ko yung sinasabi ng dating secretary ng ating TESDA, Sabi niya, tayo dapat, ang ating isipin, wag lang tayong magbigay ng, sabi nga, wag lang tayong magbigay ng isda sa ating katabi or sa ating kapwa. Turuan natin sila paano mahuli ng isda. At the same time kasi, yung ituturo mo sa kanila, forever yun forever nilang nasa isip nila or strategy nila kung paano nabubuhay. Like, binigyan mo, at the end of the day, ubos na yan, wala na, nakalimutan na nila. So, yung impact ng, sabi ko, oy, tama yun. So, dyan papasok si TESDA. Kami, magtuturo kami ng mga dapat natutunan ng ating individual at the same time magagamit nila sa kanilang panghanap buhay or pang-araw-araw na buhay. I like it. Yes. Napaka-inspiring na. May nabasa akong ganyan sa Facebook. I do not remember exact word, pero give a man a fish, masa-survive niya ang isang araw. Yes. Pero teach a man how to fish, mas masa-survive niya ang future niya. Yes, diba? Yun yung atake ni BPSAT. Perfect and ang of course, atake ni BPSAT. And of course, syempre, with the full support of the LGU. Yeah, yan yung, of course. natin, si BPSAT is an LGU institution po. LGU-run institution siya. Kasi meron nakakalimutan yung sabi nila dati, yung PPSAT is a private yan. PPSAT, Puerto Princesa. Tapos lately, nang nalaman ko na, nung na-assign na po ako sa TESDA, hindi pala siya private. It's a public, it's a government institution din. So, si BPSAT, ang laki din ng impact, lalo na kapag public, di ba, government institution. Yung more on the marginalized sector yung focus mo. And ngayon, marami tayong yung sinasabi nga dati na nasa laylayan na dapat abutin natin. So, si BPSAT, ang isa sa main goal niya rin or main objective niya is maging accessible ito sa mga nasa laylayan.
And that's the marginalized sector. Yes, thank you for that. Siyempre, ganun may pagmamahal tayo sa lahat ng mga Yes. mamamayan ng Brooks Point. So, siyempre, ibigay natin yung oportunidad na katulad nito sa kanila. Sa pag-usad po ng BPSAT, ano po ang pangunahing plano ninyo para mas mapalawak pa po ang skills training at mas maraming residente ng Brooks Point ang mabigyan ng oportunidad ngayong mga susunod pang taon or buwan? Actually, yung plano natin, nakapila na. Ay, ang dami. Nakapila na. I love Ma'am Ref talaga. Napaka-ready, no? Hindi. What I mean is, before sa planning naman, kailangan meron kang sapat na, kumbaga, ebidensya. I mean, meron ka dapat na datos muna. So, what we'll do today is, kino-collect namin yung mga data na magsusupport sa mga ikakandak namin na training. So, kailangan yung kinakandak naming training ay swak din sa pangangailangan ng community. Kasi baka mamaya nagpapatrain, tapos hindi naman pala nila yung kailangan. For the sake lang na magkanda kami ng training, a-attend sila. Pero after nun, wala, hindi nila magagamit. So, ang ano namin is, nakikipagtulungan din kami sa MPDO for the population status and actually the situational status talaga ng Brooks Point. Ano ang kailangan ng Brooks Point? Anong employment ba yan? Anong sector? Saan ba dapat kami mag-focus? Ano yung at ano yung in demand outside? Yeah. Kasi ngayon, 'di ba, although nasa current events, yung mga gera, o yan nandiyan na tayo. Pero marami pa ring abroad, marami pa ring gustong mag-abroad. So, itatap din natin yan. Anong mga skills yung focus natin para mas madali silang makapag-abroad? Kasi yung mga in demand. And of course, gusto kong emphasize dyan the women empowerment. So, yan yung inaano namin. Yan yung tinataguyod namin ngayon na set aside natin, sabi nga ni God, regardless of gender, 'di ba? Gender equality na talaga ngayon. Lahat kaya na, mapababae, mapalalaki, kahit ano man yan. Skill yan, walang kahit sino. Dati kasi pag sinabi mong welding, okay, sa lalaki to. So you are allowing the welding po na even pati sa mga babae? Yes. That's perfect. Actually, yan ang pinopromote ni TESDA. Equal to all. And natutuwa nga si TESDA kapag may mga women na umattend ng mga ganyang training. And actually sa ibang bansa, mas highly paid sila. Opo. Kapag babae. Yes, yun yung sinasabi nilang, di ko alam, pero yung ibang mga comment na sila. Pero sabi nila, mas maganda daw. Mas maganda. Better. Pero, syempre, hindi natin alam kung paano dinideliver ng mga babae pagdating sa ibang bansa. Siguro, mas maganda yung quality. Pero, but then, yun nga, women empowerment tayo. Yun yung gusto nating ipahatid dito. Yan po. Thank you po for that. Paano po ninyo nararamdaman naman ang suporta ng LGU Brooks Point sa pagtataguyod ng BPSAT? Syempre, you've been running for quite some times na rin naman po. Naka-isang taon na po ba kayo? Mag-iisang taon. Opo. Ano po yung mga konkretong tulong ang naibibigay upang maabot ninyo ang inyong mga layunin? Paano po kayo sinusuportahan ng LGU Brooks Point? And of course, syempre, nila mayor, ng ating vice mayor, pati na rin ng mga sangguniang bayan members. Yes. Malaki. Malaki yung tulong. Actually, kung wala silang tulong, baka wala rin to. Kasi, yun nga sabi ko, kung hindi rin initiative ng ating punong bayan ito at hindi niya susuportahan, wala din ito. Kahit na anong gawin natin. Pero sabi ko nga, pasasalamat dahil nandyan yung buong suporta ng ating punong bayan, ikalawang punong bayan, kasi pinagtibay nito sa pamamagitan ng local ordinance. Yan, kailangan natin may panghawakan tayo. Hindi tayo basta lang na nag-activity ng walang basis. So, pasasalamat tayo sa Sangguniang Bayan, sa ating mga SB members, sa ating mga head of offices na sumusuporta. Kasi una sa lahat po, malaking malaki na rin yung nagawa nasimulan natin. Kumbaga, yung impact ng pagbibigay ng paglalaan pa lang ng pondo, paglalaan pa lang ng opisina, pag-hire pa lang ng tao, malaking impact na yun para mas mabuo. At yun ay dahil sa kanila, dahil sa LGU. Kaya nga itong BPSAT ay hindi lang nakafocus sa pansariling kagustuhan. Ito ay, the main purpose is for the community. At yun ay, at yun ay pasok sa heart division din ng ating punong bayan. Paka-inspiring, no?
Kasi starstruck ako kay Ma'am Ref. Napakagaling niyang sumagot. So parang nakikita po natin na ang tunay na dedikasyon po ni Ma'am Ref bilang CTEC ng BPSAT, no? Na syempre, gayon pa man, bagamat nakakapagod man itong gawain, I believe, wala na rin kayo halos pahinga, pero kayod lang ng kayod para maihatid natin ng serbisyo. And of course, we would like to also thank our Municipal Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr., our Municipal Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, and our Sangguniang Bayan members and all the offices here at LGU Brooks Point na talagang sumusuporta sa mga layunin at vision ng BPSAT. And before we formally wrap up this conversation po, Ma'am, no, ano naman po ang inyong paanyaya sa mga kabataan at mga nais matutong ng bagong kasanayan na maaaring mag-enroll o makilahok sa mga programa ng BPSAT in the future? Okay. Siguro para sa ating kababayan, no, ang masasabi ko lang ay huwag tayong huminto sa anong meron lang sa atin. Keep inspiring po and learn as much as you can. Continue to learn, continue to move, huwag tayong maghinto kung anong meron lang tayo. At nandito po ang BPSAT para tulungan po kayo. Si BPSAT po ang siyang magbibigay sa inyo ng daan kung paano nyo mas palalaguin ang inyong kakayanan, ang inyong abilities or skills na meron kayo sa pamamagitan ng mga kasanayan na ibibigay namin. Kaya nga po sana i-like nyo po ang aming page, Brooks Point School of Arts and Trade or BPSAT, para nang sa ganun ay masundan nyo po kung ano yung mga ganap, ano po yung mga i-open namin mga trainings para po ito sa inyo, para sa lahat ito, at kung paano po namin itataguyod ito ay katuwang po namin kayo. Maraming salamat po. At before I end po, no, gusto ko talagang magpasalamat sa ating punong bayan, Mayor June Cesario Benedito. Maraming salamat po, Mayor, Vice Jean Feliciano. Maraming salamat po sa SB members na full support na may taguyod po itong BPSAT, at the same time to all local mga head of offices po ng LGU. Maraming salamat po. At sa lahat ng stakeholders, of course, the TESDA, ang ating pong PD, Provincial Director, maraming salamat po. Ang ating mga administrators from the different TESDA institutions. And of course, ang ating iba pang mga stakeholders, maraming salamat po. And of course, syempre, may mga pasasalamatan pa tayo na malaki rin talagang naitulong sa atin dito sa pagtaguyod ng BPSAT. Nandyan ang ating municipal administrator, kay admin, maraming salamat po. Sa God Building, kay Ma'am Tricia, thank you. Na nandyan palagi yung support nyo para sa mga gawain naming training. Ito ang nagsilbing building ng BPSAT. Tahanan ng BPSAT. Maraming salamat sa iyo. Sana hindi kayo sana hindi nyo pa kayo paalisin, pero sabi ko nga ito yung magsisilbing temporary building ng BPSAT. At salamat sa support din, of course, ng ating lokal na pamahalaan para maitaguyod ito. And syempre, sabi ko nga, mag-iisang taon na yung aming opisina, ang tanggapan ng BPSAT, at hindi ito may tataguyod ng mag-isa lang ako. Baga maliban sa ating mga stakeholders, sa ating leadership ng ating mga officials, syempre ang aking mga katuwang dito sa mismong opisina. Maraming salamat sa ating mga staff ng BPSAT. Sila yung talagang masasabi ko na teamwork, masisipag, magaganda, Agreed. magaganda, mababait, at nandyan yung dedikasyon nila sa trabaho na ano man na mangyari, tulong-tulong. Sabi ko nga, team tayo, tulungan tayo. Walang dito, pantay-pantay. Basta't magawa natin yung dapat nating magawa, yung vision natin, yung goal natin, yun yung pagtutulungan natin. Maraming salamat po sa lahat ng BPSAT staff ng Bayan ng Brooks Point. Antabayanan niyo po ang aming page, marami pang magaganap, and yun po ay for the future ng inyong sarili, ng ating komunidad, ng ating pamilya. Malaki po ang magagawa nito. So don't forget to like and follow the Brooks Point School of Arts and Trades in their official Facebook page. So ayun po, mababantayan po natin dyan ng mga pa-seminars nila na talagang open to all. Minsan limited slots lang, so kaya
paunahan po tayo. So yan po ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa amin sa Municipal Information Office. And of course, I would like to take this opportunity to thank you as well for always accommodating me and the MIO. Maraming salamat po. So sino nga po ba ang magtutulungan dito kundi tayo lang din? Of course, maraming salamat din sa MAO, Municipal Information Office. Maraming salamat sa inyo at of course, Jong, thank you sa Thank you so much, pag-invite ma'am. Salamat po. And nawa ito po ay maging guide din sa mga hindi pa nakakilala sa BPSAT. Thank you so much po. So yan po, thank you so much, Ma'am Ref, ang ating BPSAT Coordinator. Gusto ko lang sabihin po na ang pasasalamat nito ay nais ko ibalik sa Panginoon. Ang lahat-lahat. To God be the glory. Yes, to God be the glory. Thank you so much po, Ma'am Ref, and thank you, Lord. So yan po, susunod na po sa ating programa, ang Serbisyong Bayan, pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.